Sa pag-ibig ay hindi mo kailangang magmadali at maging makasarili. Ang pag-ibig ay mapagbigay at hindi mapag-imbot. Marunong din itong maghintay sa tamang panahon at magparaya. Isang mapagpalang araw po sa iyo, Sir Joseph, at sa mga tagapakinig dito sa Tagong Sitio. Ako po si Nika at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo'y karanasan ng aking mga magulang noong dalaga at binata pa sila. Masasabi kong dito nagsimula ang pag-iibigan ng aking mga magulang sa kabila ng mga kababalaghang kanilang nararanasan noong kabataan nila sa baryo. Nasa 16 na taong gulang pa lamang si Nanay Marian ay talagang marami na rin nanliligaw sa kanya. Mestis at matangkad ang aking ina at may lahi kasing Kastila ang kanilola Bersing, kaya naman hindi ba'y kakailang makikinis ang kanilang mga kutis. Noong mga panahong yun ay nakatira pa sa baryo si Nanay Marian. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan ng kanilang baryo upang maprotektahan ang pribadong buhay ng mga tao sa lugar na yon. Maraming kalalakihan ang nagpaalam kina Lola Bersing at kay Lolo Alfredo na mga kabinataang nagbabalak umakyat ng ligaw kay Nanay Marian. Noong unay ayaw nilang pumayag sapagkat karamihan ng mga kadalagahan sa kanilang baryo ay maagang nagsisipag-asawa. May kaya ang pamilya ni Nanay Marian at mahalaga para sa kanilang edukasyon. Gusto nilang makapagtapos sa pag-aaral ang aking ina, pero kinalaunan ay pumayag na rin naman sila na may umakyat ng ligaw dito para naman maging makulay ang kabataan nito at maging inspirasyon sa kanyang pag-aaral. May 6 na kabinataang gabi-gabi ay bumibisita sa bahay ni Nanay Marian at isa na doon ang dayong si David. Anak mayaman ito at mukhang may pinag-aralan, kaso'y may taglay na kayabangan at pagiging matapobre. Gabi-gabi itong may dalang mamahaling tsokolate at iba pang regalo. Galante at talagang hindi papatalo sa ibang manliligaw. Botong-boto rito ang kapatid ni Nanay Marian na si Tio Mario kay David sapagkat magkatulad sila ng ugali. May taglay silang kayabangan sa kanilang katawan at mahilig mangutya sa estado ng buhay ng ibang tao. Ginamit ni David ang pagkakataon para makipagkaibigan kay Tio Mario upang mapalapit ang kalooban sa kanya ng mga magulang ni Nanay Marian. Hindi naman siya gusto ni Nanay Marian. Sa katunayan ay naiinis pa siya sa kasamaan ng ugali nito at isang binata ang nangibabaw sa lahat ng kanyang mga manliligaw. Iyon ay si Tatay Mando, o mas kilala sa totoo niyang pangalang Tatay Armando. Hindi na ito nakapagtapos sa sekundarya sapagkat namatay ang kanyang ama at kinakailangan niyang tumulong sa paghahanap buhay ng kanyang ina. 3 silang magkakapatid at kung ano-anong klase ng hanap buhay ang kanyang pinapasok para lamang may pagkakitaan. Kita ni Nanay Marian ang kababaan ng loob ni Tatay Mando. Hindi man madalas itong nakapagbibigay ng kung ano-anong regalo sa kanya, ay nararamdaman naman niyang ito ang lalaking karapat-dapat niyang mahalin. Hindi naman tumutol sina Lola Bersing at Lolo Alfredo sa anumang magiging desisyon ni Nanay Marian, subalit galit na galit sa kanya si Tio Mario. Ipinamukha niya sa aking ina na mas magiging maganda ang buhay nito kay David kaysa kay Mando na isang pipitsuging trabahador lamang. Kamuntikan pang mag-away sina Nanay Marian at Tio Mario, lalo pa nang sabihin ng aking ina na kaya lamang naman nakikisama si Tio Mario kay David sapagkat may suhol ito at napapakinabangan niya. Hindi nakapagsalita si Tio Mario, kinuyom niya na lamang ang kanyang mga kamao at umalis na sa harapan ni Nanay Marian. Sumapit ang isang gabi at magkasabay na bumisita sina Tatay Mando at David sa bahay ni Nanay Marian. Noong bandang nakatapos sa panliligaw si Tatay Mando ay saglit siyang kinausap ni David bago ito lumabas ng bahay. Pasimple itong nagsalita ng pabulong sa kanya. Huwag mo nang ipagpatuloy ang panliligaw mo kay Marian sapagkat wala siyang maaasahan sa isang katulad mo. Wala kang kakayahang mabigyan siya ng magandang buhay. Mabuti pa'y bumalik ka na sa pagtatrabaho mo at baka doon may pag-asa ka pang yumaman. Kung ano-ano pang masasakit na pananalita at panlalait ang mga sinabi ni David kay Tatay Mando. Kaya naman pinanghinaan ng loob si Tatay Mando. Alam niyang tama ang lahat ng sinasabi ni David at hindi niya maibibigay lahat ng pangangailangan
Gayon din ang luho ni Nanay Marian kaya malungkot siyang umalis sa bahay nito. Lumipas ang 1 linggo at hindi na bumisita pa si Tatay Mando sa bahay ni Nanay Marian. Hindi na rin ito nagpakita at nagpaalam sa kanyang mga magulang. Lubos iyong kinalungkot ni Nanay Marian na wala na siya ng gana na pumili sa kanyang mga manliligaw sapagkat nakakatiyak siya ni si Tatay Mando ang kanyang napupusuan at ito mismo ang gusto niyang sagutin. Tuwang-tuwa naman si David sapagkat nawala na ang kanyang karibal. Naisip niya na mahina pala si Tatay Mando. Madali siyang sumuko at nasaktan sa mga salita na hindi siya karapat-dapat para kay Marian. Noong matiyak ni David na wala nang sagabal sa kanyang panliligaw, ay mas lalong nagpursige at nagbigay pa ng mga mamahaling regalo, pambobola at kung ano-anong klaseng pagdiskarte para lamang mapunta sa kanya lahat ng atensyon ni Nanay Marian. Isang gabi nagulat na lamang si Nanay Marian nang makita si Tatay Mando na bumisita sa kanilang bahay. May dala itong bigas, prutas at gulay pati sariwang isda. Maayos ang kanyang kasuotan at mabango siya kumpara noong unang araw siyang umakyat ng ligaw kay Nanay Marian. Ibinigay niya ang dala niyang regalo kay Nanay Marian at masiglang umiti rito at magalang na bumati bago nagpaliwanag sa totoong nangyari sa kanya sa matagal na hindi pagpaparamdam sa aking ina. Ibinalita niya na sa loob ng 1 linggo ay humanap siya ng panibagong trabaho at maswerte siyang natulungan ng kanyang tiyuhin na makapasok sa bukid kung saan kumpare nito ang kanilang naging amo. Ganoon na lamang ang katuwaan ni Nanay Marian at bumalik si Tatay Mando. Lalo pa siyang kinilig noong malaman niya mula rito na sa loob ng 1 linggo hindi nawala sa isip niya si Nanay Marian kaya magsisikap siya upang maging karapat-dapat sa paningin ng pamilya ng aking ina. Balak na sanang sagutin ni Nanay Marian si Tatay Mando pero kinokontrol niya ang kanyang sarili at naghintay na muna ng tamang panahon upang ipagtapat ang kanyang tunay na nararamdaman. Alam niyang masyado pang maaga at marami pang magaganap kaya kailangan niyang maging maingat sa kanyang mga desisyon. Agad na nakarating kay David ang pagbabalik ni Tatay Mando sa panliligaw kay Nanay Marian. Sumiklab ang galit niya at naisip niyang tambangan kasama ang mga kaibigan niya para takutin si Tatay Mando. Sumapit ang 1 gabi, kagagaling lamang ni Tatay Mando sa bahay ni Nanay Marian nang biglang may humampas sa kanyang likuran. Napabagsak siya sa lupa. Sinikap niyang bumangon at nakita niyang mga nakapalibot na kalalakihan sa kanyang harapan. Sa pagkakataong yon, nakilala niya ang mga ito bilang si David at ang mga kabarkada nito. Magkasalubong ang mga kilay ni David na lumapit kay Tatay Mando at hinila ito sa dulo ng kamiseta, saka nag-uwi ka. Huwag ka nang bumalik sa panliligaw kay Marian sapagkat akin lamang siya. Mapapahama ka lamang kapag nagmatigas ka pa. Naiintindihan mo ba? Hindi tumugon si Tatay Mando at nakatikim pa siya ng malakas na suntok sa kanyang sikmura. Napalugmok siya sa lupa matapos niyon ay naghalakakan ng mga kabinataan bago pa sila nagsimulang umalis sa lugar na yon. Tumayo si Tatay Mando at nasulyapan niya ang isa sa mga kabarkada ni David. Nanlilisik ang mga mata nito at mabangis ang mukha nito. Naningkit ang mga mata ni Tatay Mando at natiyak niyang mga aswang ang mga ito. Siguradong mapapahamak si Nanay Marian kapag patuloy niya itong paakyatin ng ligaw sa kanilang bahay. Nagplano siya ng pagbabanta kay Nanay Marian kaya sa mga sumunod na gabi ay umagap siya sa panliligaw rito. Gulat na gulat ang mga magulang ni Nanay Marian sapagkat kauuwi pa lamang ng aking ina galing sa paaralan ay naabutan na nilang nakaupo sa mahabang lamesa sa sala itong si Tatay Mando. May dala itong mga pagkain. Nasorpresa si Nanay Marian sa maaga nitong pag-akyat ng ligaw. Noong mga sandaling iyon ay naroon din ang presensya ng mga magulang at kapatid ni Nanay Marian, kaya nagkaroon ng lakas ng loob si Tatay Mando na ipagtapat sa kanila ang kanyang nadiskubre ukol kay David pati na sa mga kabarkada nito. Hindi kaagad makapaniwala ang pamilya ni Nanay Marian kaya pinayuhan sila ni Tatay Mando na magbaliktad ng walis tingting sa may pinto at alamin kung makakapasok si David sa bahay o hindi. Iyon ang nakikita niyang paraan upang malaman kung talagang isang aswang si David at mapatunayan niya ang kanyang mga kutob.
Matapos niyang magsalita ay ibinigay ni Tatay Mando ang kanyang dalang kakanin kay Nanay Marian at maaga siyang nagpaalam sapagkat mayroon pa siyang importanteng gagawin sa kanilang bahay. Agad namang nagpasalamat si Nanay Marian sa ibinigay nitong kakanin at inihatid siya nito sa may pinto bago nagpaalam. Noong makalabas ng bahay si Tatay Mando ay mabilis siyang lumakad pabalik sa kanilang bahay. Nakakaramdam siya ng kakaibang presensya sa paligid na para bang may mga nakamasid sa kanya kaya lalo pa niyang binilisan ng paglalakad. Nakarating siya sa kanilang bahay at isinarado niyang mabuti ang pinto. Inabutan niya ang kanyang ina na nagluluto ng hapunan at nagpaalam na muna siyang magtutungo sa kanilang silid-tulugan. Mukhang nalalaman na rin ng kanyang ina ang kanyang gagawin kaya hinayaan na siya nito. Pumasok sa loob ng kwarto si Tatay Mando at inilabas ang kanyang itak. Nagtirik siya ng kandila at pagkatapos ay nagsagawa ng orasyon. May kinuha siyang kwintas mula sa loob ng tukador at binulungan din niya ng dasal ang kwintas bago niya isuot. Kailangan niyang mapaghandaan ang pakikipagsagupaan kay David pati sa mga kabarkada nitong mga aswang sa mga susunod na araw. May kaalaman din sa pakikipaglaban sa aswang si Tatay Mando sapagkat albularyo ang kanyang ama at bago ito namatay ay ipinamana niya kay Tatay Mando ang lihim na karunungan. Partikular ang mga sandata na pangontra sa masasamang elemento lalong-lalo na sa mga aswang. Noong makatapos siya sa pag-oorasyon ay hinipanan niya ang kandila at lumabas siya sa kwarto. Eksaktong nakahain na sa hapagkainan ng mga pagkain at nandoon na rin ang presensya ng kanyang mga kapatid kung kaya't sumalo na rin siya sa kanyang pamilya sa pagkain ng hapunan. Ikinuwento niya kay Lola Norma ang tungkol sa pagiging aswang ng kanyang karibal na si David pati mga kabarkada nito. Nangamba si Lola Norma at pinayuhan si Tatay Mando na mag-iingat sapagkat hindi biro makipaglaban sa aswang lalo pat marami itong mga kasama. Tumugon naman si Tatay Mando at ipinanatag ang kalooban ni Lola Bersing. Nangako siyang magpagtatagumpayan niyang mapuksa ang mga ito lalo pat gusto niyang mailigtas si Nanay Marian pati ang pamilya nito sa peligrong hatid ni David. Kahit papaano na may gumaan ang pakiramdam ni Lola Bersing at nagumpisa na silang kumain sa pagkainan. Sa sumunod na araw ay walang pasok sa paaralan ni Nanay Marian. At sa ikalawang pagkakataon ay nasorpresa na naman siya ng maagang bumisita si Tatay Mando. Niyaya siya nitong mamasyal sa bukid at ipinaalam niya iyon sa kanyang mga magulang. Pinayagan silang mamasyal pero binawalan na huwag magpapaabot ng gabi sa daan. Bago pa sila makaalis ay nakakwentuhan pa ni Tatay Mando ang pamilya ni Nanay Marian. Batay sa kwento ni Lolo Alfredo, nagtangka siyang maglagay ng walis tingting sa may pinto at inabangan nila ang pagdating ni David. Binuksan niya ang pinto at noong dumating si David at napansin niyang may walis tingting na nakasabit sa may pinto ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam nito. Sumakit ang ulo ni David at medyo nahihilo pa siya. Humingi siya ng paumanhin kay Lolo Alfredo at nagpasabi na hindi na siya makakakyat ng ligaw kay Nanay Marian sapagkat sumama ang kanyang pakiramdam. Nagmamadali pa itong umalis at sumakay sa kanyang kotse kasama pa ang driver. Doon napagtanto ni Lolo Alfredo na totoo ang mga sinasabi ni Tatay Mando ukol kay David. Kaagad niyang ipinaalam iyon sa kanyang pamilya kaya talagang nangilabot sila ng gusto. Hindi pa inaasahan ni Tatay Mando na humingi sa kanya ng paumanhin si Tio Mario sapagkat pinaliit niya ang kakayahan nito at mas pinanigan pa si David na nasilaw sa mga bagay na nireregalo nito sa kanila. Wala namang masamang tinapay kay Tatay Mando at para sa kanya maliit na bagay lamang iyon. Alam naman talaga niya kung gaano siya kababa pero magsisikap siya para maibigay kay Nanay Marian ang mga bagay na makapagpapasaya rito sa abot ng kanyang makakaya. Lalong humanga si Nanay Marian sa tibay ng kalooban ni Tatay Mando. Ramdam niyang ipagtatanggol siya nito sa lahat ng pagkakataon. Maya-maya'y nagpasalamat si Tatay Mando sa pamilya ng aking ina bago sila lumabas ng bahay. Naglakad na lamang silang dalawa patungo sa malawak na kabukirin. At noong bandang malapit ng magtanghali ay saka sila bumalik sa bahay. Subalit natanaw sa hindi kalayuan ni Tatay Mando si David na nakatayo sa tabi ng kanyang kotse at masama ang pagkakatingin sa kanya.
Siguradong malaki ang panibugho nito, lalo pat nakitang magkasama sila ni Nanay Marian. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy na lamang sila sa paglalakad hanggang sa makabalik sila sa bahay. "Mando, iniimbitahan kitang magtanghalian at maghapunan sa aming bahay upang matagal-tagal kayong magkasama ni Marian," sambit ni Lola Bersing. Bagay na lubos namang ipinagpasalamat at pinaunlakan ni Tatay Mando. Inabot na siya ng takip silim bago siya nagpaalam kay Nanay Marian. Ramdam niya ang sobrang kasiyahan at natitiyak niyang may espesyal na ring pagtingin sa kanya itong si Nanay Marian. Nahahalata niya sa mga kilos at pananalita nito, pero hindi niya ito minamadali kung ayaw nitong magsabi sa kanya ng katotohanan. "Igagalang ko ang desisyon mo kung kailan mo ibibigay ang kasagutan mo sa akin." Noong nakalabas na siya sa bahay at medyo ilang kilometro na rin ang layo niya, ay nakaramdam na siya ng panganib. Biglang may kung anong kumakaluskos at lumalagpas sa kanyang ulo. Bahagya siyang yumukod at inilabas ang kanyang itak. Biglang lumitaw sa kanyang harapan si David, pati ang mga kabarkada nito. Sa pagkakataong yun ay namumula ang kanilang mga mata, tumulis ang kanilang mga ngipin at sumulak ang matinding masangsang na amoy. Bukod pa ron, ay bumaghag ang kanilang mga buhok na animoy na hanginan. Tinubuan sila ng mahahabang balahibo sa buong katawan at tila mga ligaw na hayop. Sabay-sabay silang umangil at makalipas ang ilang sandali ay nangusap si David. "Napakatigas ng ulo mo at talagang hindi ka natatakot sa mga pagbabanta ko sa iyo. Mas mabuting ang paslangin ka na namin upang mabigyan ka ng leksyon at malaman na hindi kami ang tipo na dapat banggain." Binulyawan naman siya ni Tatay Mando. "Tumahimik ka. Tinalo mo pa ang manok na walang ginawa kundi ang pumutak ng pumutak." Lalong kinakitaan ng pagkainis si David. Pakiramdam niya ininsulto siya ni Tatay Mando, kaya magkakasama silang umatake ng mga kabarkada nila upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Nagulat si David noong sumugod sila at itinusok pa ni Tatay Mando ang itak sa lupa bago itinagas sa mga aswang. Isa-isang bumulagta sa lupa ang mga sugatang aswang na may mga latay ang katawan. Hindi niya sukat akalaing nagtataglay ng pambihirang lakas at tapang si Tatay Mando. Nagawa pa nitong hawakan ng kanyang kwintas at iwinasiwas ni David ang kanyang mga kuko. Tinamaan at nagkaroon ng hiwa sa kaliwang pisngi si Tatay Mando, pero sa isang iglap ay naglaho na lamang iyon na parang bula. Ginantihan siya ni Tatay Mando ng saksak sa dibdib, pero mabilis itong nakailag, kaso'y nahagip pa rin ito ang dulo ng talim ng itak, kaya nasugatan pa rin siya sa braso. May humarang at nagtangkang dalawa pang aswang na lumapit kay Tatay Mando, pero inundayan lamang sila ng maraming saksak sa tiyan at tagiliran, kaya napabulagta na lamang sila sa lupa at naliligo sa sarili nila na mga pulang likido. Kahit nag-iisa na si David ay nakipagsapalaran pa rin siya sa pakikipaglaban kay Tatay Mando. Subalit, kahit anong gawin niyang pagkalmot dito ay wala iyong epekto. Natsyempohan niya itong masuntok sa muka at matuhod, sa tagiliran at sa iba pang bahagi ng katawan. Ngunit mabilis din namang nakakasalida si Tatay Mando. Hinihigitan pa niyang bilis at liksi ni David. Madalas niya itong natataga hanggang sa tuluyan na itong magkasugat-sugat sa buo nitong katawan. Uminto sa pakikipaglaban si Tatay Mando at pinakiusapan niya si David. "Tumigil ka na sa pakikipaglaban at kung mahal mo pa ang buhay mo, huwag ka nang lumaban. Tumakas ka na at huwag nang magpapakita pa, lalo na kay Marian." Subalit hindi nakinig sa kanya si David. Nagpakita ito ng pagtutol at pagmamalaki, kaya wala nang ibang pinagpilian pa si Tatay Mando kung hindi ang pugutan ng ulo si David, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Tinapos na niya ang kanilang madugong labanan. Halos mapalugmok na lamang sa lupa si Tatay Mando matapos niyang mapaslang ang mga aswang. Umuwi si Tatay Mando na puno ng dugo ang kanyang kasuotan. Noong makabalik siya sa kanilang bahay ay laking gulat ng kanyang ina sa kanyang presensya. Nagugas siya ng katawan sa batalan at pagkatapos nagpalit siya ng damit. Ipinaliwanag niya ang buong pangyayari at halos namilog ang mga mata ni Lola Norma noong matapos ni Tatay Mando ang kanyang pagsasalita. Nagpapasalamat pa rin si Lola Norma at walang masamang nangyari kay Tatay Mando habang nakikipaglaban sa mga aswang.
Nakatulog naman ng mahimbing si Tatay Mando noong hating gabing yon. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo na may napas lang ng mga aswang at napag-alaman ng mga tao na aswang pala si David pati ang kanyang mga kabarkada. Nagpapasalamat na rin sila na wala na ang mga ito sapagkat pati kaguluhan lamang ang hatid nila sa baryo. Laman pala ng sugalan at tarambulan ng grupo ni David at ginagamit niya ang kanyang pera at kapangyarihan para mang-abuso ng ibang tao. Marami palang naiinis sa pagiging mayabang at mapagmataas niya. Kaya naman masayang-masaya sila sa sinapit ng mga ito. Ipinagtapat naman ni Tatay Mando sa pamilya ni Nanay Marian ang pagkakapaslang niya kay David pati na sa mga kabarkada nito. Nagpapasalamat sila sa ginawang kabayanihan ni Tatay Mando at bukod pa doon ay nailigtas niya ang kanyang buhay pati ang buhay ni Nanay Marian sa manliligaw nitong aswang. Magmula noon ay bumalik ang kapayapaan sa baryo. Nagdesisyon na rin si Nanay Marian na sagutin si Tatay Mando, kaya noong sumapit ang isang gabi ay tinipon niya ang lahat ng kanyang mga manliligaw at ipinagtapat sa mga ito na si Tatay Mando ang maswerteng lalaking kanyang napili para maging kasintahan. Malungkot man itinanggap ng buong puso ng mga manliligaw ni Nanay Marian ang kanyang desisyon. Masayang-masayang nagbubunyi naman si Tatay Mando, pero pinilinan siya ng mga magulang ni Nanay Marian na kinakailangan munang makapagtapos sa pag-aaral ang aking ina at kung maaari ay bigyan nila ng limitasyon ang kanilang relasyon. Nalalaman iyon ni Tatay Mando kaya inirespeto niya ang mga sinabi ng magulang ni Nanay Marian. Lumipas pa ang ilang taon. Nakapagtapos na ng pag-aaral sa sekundarya si Nanay Marian. Naisipan ng pamilya ng aking ina na magtungo sa Maynila at doon siya pag-aralin ng kolehiyo. Nangako naman si Nanay Marian kay Tatay Mando na tuwing bakasyon ay uuwi sila ng kanyang pamilya sa baryo. Nagpapadala rin sila ng telegrama sa isa't isa upang hindi sila mawala ng komunikasyon. Inakala ni Tatay Mando na doon na nagtatapos ang engkwentro niya sa asubang, subalit hindi pa pala. Dumako ang isang gabi at kakauwi niya lamang buwat sa bahay ng kanyang kumpareng nagdaos ng kaarawan. Nang may narinig si Tatay Mando na hunin ng tiktik sa may kakahuyan. Nalerto siya at inilabas niya ang kanyang itak. Walang ano-ano'y may lumitaw na dalawang aswang sa kanyang harapan. Nagpakilala ang mga ito bilang mga kapatid ni David. At nandoon sila sa baryo upang ipaghiganti ang sinapit na kamatayan nito. Hindi na nila hinayaang makapagpaliwanag si Tatay Mando at mabilis nila itong sinugod. Medyo nahirapan si Tatay Mando sapagkat mas tuso at gumagamit ng tagabulag ang mga ito. Mabuti na lamang at niniligtas siya ng kanyang kwintas na ipinamana sa kanya ng kanyang namayapang ama. Naging maliwanag ang kanyang mga mata at kagad niyang naramdaman kung saang direksyon matatagpuan ng mga aswang. Iwinasiwas niya ang kanyang itak at sa isang iglap ay lumitaw ang dalawang aswang na napakaraming saksak sa buong katawan. Binawian na rin sila ng buhay matapos makatamo ng malalalim na sugat sa buong katawan. Sinunog ni Tatay Mando ang mga katawan ng mga nilalang. Matapos ang pangyayaring iyon, ay naging debosyon ni Tatay Mando ang naiwang responsibilidad ng kanyang ama bilang albularyo. Nagsilbi siya sa mga tao na walang hinihinging kapalit. Minsan ay mayroon siyang ginamot na dalaga na kinokontrol ng isang aswang. Balak nitong hawahan sa pagiging aswang ang dalaga at bukod pa doon ay sumasailalim pa ang babae sa gayuman nito. Ginamitan niya ng malupit na orasyon at pangontra ang aswang hanggang sa mabawi niya ang dalaga at bumalik sa dati nitong anyo. Hindi siya umalis sa bahay ng dalaga at nagmatsyag siya sa buong magdamag. Naramdaman pa rin niya ang presensya ng aswang sa labas ng bahay, kung kaya't lumabas siya at kinumpronta ang aswang. Nakita niya itong nakatayo sa may niyugan at mula doon ay minura at pinagbantaan niya ang nilalang. Subalit, hindi man lamang kinakitaan ng pagkasindakan nilalang, imbis ay humalakhak lamang ito, kung kaya't mabilis na umusal ng kataga si Tatay Mando at bagyang kumirot ang dibdib ng aswang. Nakaramdam ito ng takot at panganib sa kanyang buhay kaya sumang-ayon na siya sa kanilang kasunduan. Nagmamadali itong umalis at naglaho sa may niyugan. Sa mga sandaling iyon ay sumagi sa isip ni Tatay Mando ang dati-rati niyang karibal na si David. Napagtanto niya na katulad nito
nang nakaengkwentro niyang aswang na makasarili sa larangan ng pag-ibig. Bukod sa aswang ay mayroon pa siyang mga nakaengkwentro, ibang uri ng mga nilalang at maging mga multo'y nagawa din niyang sagupain. Nasanay na rin siya sa uri ng mga debosyon at pangkaraniwan na lamang ang mga iyong gawain sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Pero dumating ang isang araw na nasorpresa siya sa malaking hamon sa kanilang dalawa ni Nanay Marian na sumubok sa kanilang katatagan bilang magkasintahan. Dumako ang mga buwan na walang pasok si Nanay Marian at naisipan niyang magbakasyon upang makapiling si Tatay Mando, at hustong dumating din ang kababata nitong si Juancho. Masayang masaya si Nanay Marian nang makitang muli ang kanyang kababata sa baryo sapagkat matagal niya itong hindi nakikita at nakakausap. Doon na nag-umpisa ang pagsiselos ni Tatay Mando. Pakiramdam niya may espesyal na pagtingin si Juancho kay Nanay Marian. Nararamdaman niya bilang lalaki na malaki ang paghanga ni Juancho kay Nanay Marian. Maraming beses niyang nahuhuling paligaw-ligaw ng tingin si Juancho na para bang may gustong ipabatid, subalit tikom naman ang mga bibig. Ayaw niyang kumprontahin nito sapagkat iniisip niya ang kapakanan at pakikisama nila dito ni Nanay Marian. Kaya hanggat kaya niyang magtimpi ay ginagawa niya. Hindi nagtagal ay tumindi na ang panibugo ni Tatay Mando at masama pa ang kutob niya kay Juancho sapagkat may napapabalita na ng mga asubang sa baryo na di umano ay bumibiktima na naman ng mga kadalagaan. Sumapit ang isang gabi at nakita ni Tatay Mando na patungo si Juancho sa may kakahuyan at medyo kahinahinala ang mga kilos nito. Naisip niyang alamin kung bakit ganoon itong kumilos, kaya nagmadali siya sa pagsunod at paglalakad sa kakahuyan habang maingat na nagtatago sa mga mapanuring mata ni Juancho. Noong makarating siya sa kakahuyan ay natiyak niyang tama ang kanyang mga kutob. Aswang si Juancho. Hindi na nagawang iligtas ni Tatay Mando ang babaeng napaslang ng aswang. Nilantakan ng aswang ang puso at atay ng babae bago siya nagpalit ng anyo bilang tao. Sa sumunod na araw ay bumisita si Tatay Mando sa bahay ni Nanay Marian. "Mahal, mag-iingat ka kay Juancho sapagkat isa rin siyang aswang. Nahuli ko siya sa nagdaang gabi na may binibiktimang babae at kinain niya ang mga laman loob nito." Nagulat si Nanay Marian at bahagyang nataranta. "Mahal, kumalma ka. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo o namamalikmata ka lang? Alam mong masamang basta na lamang magparatang sa ibang tao nang walang matibay na ebidensya." Hindi inaasahan ni Tatay Mando na hindi maniniwala sa kanya si Nanay Marian. "Mahal, anong palagay mo sa akin, sinungaling o tsismoso na nagkakalat ng balita? Kitang-kita ko na nagbagong anyo siya bilang aswang. Kaya kung maaari ay huwag ka nang makipagkita o makipag-usap sa kanya at baka sa susunod ay ikaw na ang kanyang biktima." Pailing-iling si Nanay Marian na para bang naguguluhan kung maniniwala siya o hindi sa mga sinasabi ni Tatay Mando. Naiinis si Tatay Mando sa mga ipinapakita ni Nanay Marian. "Bakit ba ayaw mong maniwala? Siguro nabilog na niya ang ulo mo. Mas kakampihan mo pa ba siya kaysa sa akin na kasintahan mo? Magtapat ka nga sa akin. May nararamdaman ka ba para sa kanya kaya ka nagkakaganyan?" Hinarap siya ni Nanay Marian at tumalim ang tingin niya kay Tatay Mando. "Anong mga klaseng pagbibintang ang mga sinasabi mo? Wala akong gusto kay Juancho. Ikaw lang ang madumi ang isip at kung ano-anong mga bagay ang pinaparatang mo sa akin. Nagseselos ka ng walang basihan." "Paanong hindi ako magseselos? Ikaw ang hindi naniniwala sa akin. Mas masaya ka pa kapag kasama mo si Juancho kaysa sa akin. Hindi na nga kita makausap ng maayos at palagi na lamang siyang bukang bibig mo. Pakiramdam ko, wala ka nang natitirang pagmamahal sa akin at pakitang tao na lamang yung mga paglalambing mo." Sa puntong yun ay nagulat si Nanay Marian sa mga sinabi ni Tatay Mando. Napapailing siya habang tumutulo ang kanyang mga luha. "Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Hindi kita maunawaan. Wala ka sa katuwiran. Mabuti pa'y umalis ka na. Gusto ko mapag-isa. Ayaw na muna kitang makausap." Nauwi sa away at tampuhan ang kanilang usapan at ilang araw din hindi nagpakita si Nanay Marian kay Tatay Mando. Umiiwas din ito sa tuwing bumibisita ito sa kanilang bahay. Hindi na malaman ni Tatay Mando kung ano ang dapat niyang gawin. Nalulungkot siya sa sinapit ng kanilang relasyon.
Humingi siya ng payo sa kanyang ina at binigyan naman siya nito ng suwestyon. Anak, hayaan mo munang mapag-isa at makapag-isip si Marian. Medyo nasaktan sa mga sinabi mo yun sa kanya. Kung dumating ang araw na handa na siyang makipag-usap sa iyo, ay humingi ka ng tawad at bumawi ka sa mga pagkakamali at pagkukulang mo. Sumangayon at nagpasalamat naman si Tatay Mando sa kanyang ina. Dumako ang isang gabi at nagkaroon ng masamang panaginip si Tatay Mando. Nakita niya si Nanay Maria na humihingi ng tulong. Kinakabahan siya at nang magising siya ay malakas ang kabog ng kanyang puso. Naliligo siya sa pawis at matagal siyang nakatulala sa kawalan. Nararamdaman niya nasa kapahamakan ng buhay ng kanyang nobya, kaya kinakailangan niya itong mapuntahan sa kanilang bahay at malaman kung ano ang kalagayan nito. Kinabukasan, nagtungo siya sa bahay ni na Marian at nakausap niya si Lola Bersing. Pinayuhan siya nito na hayaan na muna si Nanay Marian at bigyan ito ng oras para makapagpahinga. Ipinaalam ni Tatay Mando na may kutob siyang aswang si Juancho. Binigyan naman siya nito ng payo ukol sa dapat niyang gawin sa paghihinala niya kay Juancho. Doon nagkaroon ng lakas ng loob si Tatay Mando na magtungo sa bahay ni Juancho. Pagkatapos nilang makapag-usap ni Lola Bersing, ay nagpasalamat siya at nagmadaling nagpaalam. Naglakad ng napakahabang kilometro si Lolo Mando at noong gustong makarating siya sa may paanan ng bundok ay napansin niyang medyo masukal at liblib ang daan. Masama ang kutob niya sa lugar na yon at sigurado siya na walang magandang gagawin si Juancho sa kanyang nobya. Inabot na siya ng gabi sa daan at nang may natanaw siyang kubo sa hindi kalayuan ay mabilis siyang humakbang ngunit bigla siyang napukaw at napahinto sa paghakbang nang marinig niya ang mga sigaw ni Nanay Marian. Nagmamadali si Tatay Mando na hinanap ang kinaroroonan nito. Nakarating siya sa mapunong bahagi at doon mismo'y nakita niya ang isang malaking aswang na nakasabunot sa buong buhok ni Nanay Marian at pilit siya nitong kinakaladkad sa damuhan. Sinungguban sila ni Tatay Mando at inilabas ang kanyang itak. Agad na nakawala si Nanay Marian sa aswang at napayakap kay Tatay Mando. Mabilis namang sumunggab si Tatay Mando at inundayan niya ng taga sa balikat, dibdib, maging sa tiyan ng aswang, kaya hindi na ito nakagandi pa ng pagdepensa. Paulit-ulit niyang pinagtatataga ang nilalang hanggang sa malagutan ito ng hininga. Niyakap naman niya ng mahigpit si Nanay Marian habang pinapakalma ito. Hindi nagtagal ay nakauwi rin sila at inihatid ni Tatay Mando si Nanay Marian sa kanyang bahay. Humingi ng tawad si Nanay Marian sa nagawa niyang kasalanan kay Tatay Mando. Ngumiti naman si Tatay Mando at bagyang hinimas-himas ang pisngi ni Nanay Marian. Pasensya ka na sa matinding pagsiselos ko kay Juancho. Hindi mo rin ako masisisi sapagkat lalaki ako at marunong akong makiramdam kung may gusto ang isang kapwa ko lalaki sa isang babae. Naisip ko na baka sumailalim ka rin sa panggagayuma niya kaya nakontrol ka niya at nabihag ang pag-iisip mo. Huwag kang mag-alala sapagkat napatawad na kita. Hindi ko hahayaan na may iba pang lalaki na mga agaw sa iyo. Simula noon ay nangako sila na maniniwala at magtitiwala sa isa't isa at hindi hahayaang masira ng ibang tao ang kanilang relasyon. Wala na ring naging karibal si Tatay Mando sa pag-ibig ni Nanay Marian. Bumalik si Tatay Mando sa pagsasaka at kapag wala siyang trabaho sa bukid ay saka sila ng gagamot ng may sakit. Sumapit naman ang araw na nakapagtapos sa pag-aaral si Nanay Marian at noong mga panahong yon ay matagumpay na ring natulungan ni Tatay Mando ang kanyang pamilya kaya nagdesisyon na siyang sundan ng aking ina sa Maynila. Hindi naglaon ay nagpakasal silang dalawa at kung ano-anong trabaho rin ang sinubukan ng aking ama hanggang sa matulungan siya ng kaibigan ni Nanay Marian na makapasok sa pabrika. Naitaguhid naman nila ang aming pamilya. Sa aming tatlong magkakapatid ay ang panganay na si Kuya Ray ang masuwerteng naturuan ni Tatay Mando ng lihim na karunungan, partikular ng kaalaman nito sa panggagamot. Alam ko na balang araw ay pamamanahan din siya nito ng kanyang agimat na kwintas na magagamit nito laban sa mga masasamang elemento. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Sana po'y nagsilbing inspirasyon ito sa mga tagapakinig. Maraming salamat sa inyo, Sir Joseph. Mabuhay po kayo.